Kung ang kayamanan ay naipapamana, ganun din ang kahirapan. Ano ang iiwan mong legacy sa iyong mga anak? Kayamanan o kahirapan? The choice is yours. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin today, we're going to talk about pamana o legacy. Bakit ba mahalaga? Anong maiiwan po natin sa ating mga anak? Alam mo, sa episode na ito, we're going to talk something that is bigger than us. Minsan kasi, yung parang napapaisip lang po tayo sa present, pero hindi natin nakikita yung future. Pero alam nyo, ang nakasulat po sa Bible, one of the verse that I really read regarding about legacy is, a good man leaves an inheritance for his children's children. Ang isang mabuting magulang ay nag-iiwan ng pamana sa kanilang magiging anak. Kaya nga, una, pag-usapan muna natin ano ibig sabihin ng legacy. And most often time, ang pinag-uusapan natin, lalo kung pagdating sa pamana or inheritance, ay tungkol sa pera. Pero legacy, it's not only about money, house where you live, or achievements. Ang legacy po, it will leave an imprint on the lives of people. Ano po ang maaalala ng tao? Yung values. Ano yung impact na nangyayari habang ikaw ay nabubuhay pa? Alam mo, para sa pamilya, ang tanong, maaalala pa kaya ng mga anak mo? Ano yung mga naituro mo? Ano yung mga binigay mong payo? Ano yung mga magagandang alaala? Kaya nga, alam mo, very important na mag-ingat tayo mga magulang. Kung ano pong sinasabi natin sa ating mga anak. Bakit? Kung ano pong sinasabi ng bata pa, ay ito ay hindi nila makakalimutan. Like for example, natutunan ko sa buhay para talaga mag-improve ang financial mindset ng ating mga anak. Wag na wag niyong sasabihin yung mga katagang mahal at wala kang pera. Papaliwanag ko. Una, umpisa mo natin sa wala kang pera. Pag sinabi mong wala kang pera, may piso ka ba sa bulsa? Kung may piso ka sa bulsa, may pera ka. Ang dapat sabihin mo sa ating mga anak ay wala pa sa budget. Pag-iipunan natin yan para pagdating ng panahon, mabibili natin yan. Pangalawa, wag nating sasabihin na mahal yan. Dahil walang nilikhang bagay sa mundong ibabaw na ito na mahal. Ano ibig ko sabihin? Para tayo kumain sa isang fast food, ang meal na 100 pesos, kaya o hindi? Maaari sabihin natin pag may kinikita ka, kayang-kaya yung 100. Pero para sa isang tao na talagang walang kinikita at nakatira na sa kalsada, yung 100 pesos po ay mahal. Agree? Para sa ating kumikita na average na kinikita, kumain sa Jollibee, afford. Pero pag kumain ka sa isang Wolfgang na restaurant na ang first steak po umaabot ng 25,000 to 35,000 pesos, mura o mahal? Pwedeng mahal. Mahal yan para sa ordinaryong tao. Pero para sa mga taong kumikita ng 1 milyon, 2 milyon, isang buwan, afford nila yan. So kung makikita nyo, walang mahal na create sa mundong ibabaw na ito. Kaya nga, depende sa iyong kakayanan kung kaya mo bang bilhin yan o hindi. Kaya ang dapat sabihin natin sa mga anak natin, mahal yan, hindi natin kayang bilhin yan. Ang dapat nating sabihin, wala pa sa budget, pag-iipunan natin yan, darating ang panahon, mabibili natin yan, makakain natin yan, ma-afford natin yan, mapupuntahan natin yan. So in other words, tayo pong mga magulang, nag-iiwan po tayo, nagbibigay tayo ng pag-asa at nagbibigay tayo ng magandang pananaw sa ating mga anak. Lalo na pag-mindset po sa kanilang kaperahan. Does it make sense? Kaya nga, yun yung importante na tanungin nyo sarili nyo. Ano ang iniiwan yung mga values, mga turo sa inyong mga anak? Para sa mga kaibigan, ano naman ang iniiwan nyo? Masasabi ba nila, nako, itong tao na ito, napakabuting tao na ito, tinulungan ako, na-inspire ako sa kanya, para sa karera mo, sa mga colleagues mo, di ba? Ay nako, itong taong ito, she really made a difference in my life. Siya nag-coach sa akin, siya nag-mentor sa akin. The reason why I'm successful right now in my career is because tinulungan niya ako. Kaya nga, napakahalaga po kung ano ang gusto nyong marinig in the future. Dapat ginagawa na po natin ang ating legacy in the present. Kapag naintindihan po natin to, we realize that legacy ay hindi lang to para sa atin. It's for others. It's about making our life more significant. Magkakaroon ng kahulugan ang ating buhay na nabubuhay lang tayo, hindi para sa ating sarili, kundi para sa ibang tao. So pag ikaw nakikinig ka ngayon at sinasabi mo, Chinky, I want to start building a meaningful legacy. Ayaw kong mawawala ako sa mundong ibabaw na ito na makakalimutan ako. Gusto kong kahit nawala na ako dito, ay may naiwan ako magandang alaala at pamana sa aking mga kaibigan, mahal sa buhay, at syempre, kamag-anak. Okay, so right now, kung gusto mong mangyari yan, number one, I challenge you to live by example. Ikaw ang pinaka-best role model sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa mga malalapit po sa inyo.
Kung gusto mo talagang maging matyaga, magpakita ka na matyaga ka. If you want your children to be generous, ikaw mismo dapat maging generous ka. You know what? At the end of the day, actions speak louder than words. Number 2, para magkaroon tayo ng meaningful legacy, pass on the values. Ano yung values na gusto mo manatili? Is it hard work? Is it honesty? Is it faith? Is it kindness? Ituro mo at share mo ngayon, di ba? Share them into actions and words. Alam mo, kung may ma-instill lang ako sa magiging anak ko, I want to instill the value of hard work. Parati nilang nakikita, I really work very, very hard. Hindi ko na kailangan ituro lang sa kanila kasi nakikita na nila araw-araw kung gaano ako kasigasig. Kaya kung anong gusto mong makita sa magiging anak nyo, gawin nyo po. Bago tayo pumunta sa pangatlo at pinakamahalaga, shoutout lang tayo kay Mr. Biat, kay Jeremy Ferrer, at kay Cristel Palma. Maraming salamat. Alam mo, in order for you to leave a legacy, aside from leading a good example, and then ipakita po natin talaga, pass on the values, make an impact today, not tomorrow. Hindi mo kailangang maging milyonaryo bago ka magbigay ka ng tulong. Alam mo, simple act of kindness lang. Like for example, mag-volunteer ka kahit na wala kang pera. Kayo mismo pumunta, mag-mentor ka ng isang tao kahit na wala namang bayad yan eh. Pwede mong gawin. Ang importante, meron kang iniiwan para sa iyong kinabukasan. Alam mo, sana naman mga kaiponaryo, yung legacy na iiwan natin, dapat yung alaala po natin, maiiwan po natin ay dapat maganda. Kaya I want to challenge you today and ask you 3 simple questions. Una, anong halimbawa ang pinapakita mo sa iyong mga anak? Gusto mo bang maging successful sila? Ikaw ba, meron ka bang habit of a successful person? Gumigising na maaga, tinatapos ang trabaho, you do whatever it takes. Number 2, ano ang values na ini-instill mo sa anak nyo? Mabuti ba o maganda? And number 3, paano mo ini-inspire sila para maabot nila ang pangarap nila sa buhay? Sagutin mo itong 3 question na ito sa comment section para ikaw ay makapagnilay-nilay at mag-isip. And tatandaan, ang legacy po ay hindi isang araw lang nagagawa. Ito po ay consistent action sa araw-araw na ginagawa mo na mag-umpisa ka sa araw na ito. Kapatid, kung na-inspire ka sa message na ito, please like, share, and comment below. Kaya nga, final question, ano ang legacy na gusto mong iiwan? At may magandang balita po ko sa inyo. Magkakaroon po tayo ulit ng isang free webinar, the Income Multiplier Method. Sa webinar na ito, malalaman nyo po ang 8 simple strategies and law to earn 6 to 7 figure income per month. Kung kayo ay interesado, i-click nyo na lang yung link below and register for free. And FYI, 500 seats lang po to, kaya first come, first serve basis. Maraming salamat. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.